Network Entertainment. Hi girls and boys! Kami ang Lady Bosses! Mga sister alets! CR tayo, let's go! Teka lang, bago ask ko lang, meron tayong kasama si RG Malgapo. Siya yung isa sa mga uprising and coming comedian. Tama ba? Coming and uprising comedian. Hindi ko alam. Basta, isa sa mga abangan nyo sa Comedy Manila, si RG andito kasama natin para mas mabuhay. Vloggers! I'm here. Hi, Mare! Thank you. Baka magselos yung mga kasama ko sa Source Street. Ako lang ulit. Oo nga. Salamat. Next time, mag-merge tayo ng Biglaan kasi, sorry. Kaya nga eh. Okay lang. Goods lang. Wala namang ginagawa eh. Yun naman pala eh. Buti na lang wala kang ginagawa. Kay, anong ask ko lang mo? So ito na nga, ask ko lang, anong edad ninyo nung una kayong natutong mag-drive or kahit mag-try mag-drive, ilang taon kayo noon? Naalala nyo pa ba? Oo. Hindi ko alam kung when exactly, pero alam ko ko noon eh. Grade school. Kasi nasa kami noon eh. Every summer pumupunta kami sa Vizcaya, sa Dupax. Sobrang wala siya sa highway, alam mo 'yon, small town lang siya. Tas walang traffic, wala masyadong basta hindi dangerous. So napapatry-try ako sa motor, napapatry-try ako sa kotse, ganun. So, nakakapag-drive ako ng feeling ko mga grade 6 yun. Yung pa-high school na ako. May nagturo sa'yo or ikaw lang? Yung mga tipong patakas lang, ganyan? Ay, hindi. Siyempre po dyan. May nagturo sa akin. Yung una, tinanong ko yung yung gears. Yung primera, segunda, yung mga, tas kung paano. Kumbaga, theoretical muna niya in-explain sa akin kung paano gagalawin yung mga yon. Tapos, nung pinayagan na kami ni daddy na pwedeng gamitin at ituruan mag-drive. Yon, doon ko na sinubukan. Ikaw, okay? Ako, hindi naman asin yung drive talaga. Pero alam mo yung mga patakas na tinatry mong tawag dito, yung galawin yung manibela. Tsaka yung So, sa akin, laro-laro lang siya. Hindi ko naman alam na hindi siya naka-handbrake. Nakakamatay. hindi ko alam na hindi siya naka-handbrake. Pababa yung yung na parking owner namin dati. Gago, umatras. Nabangga ako sa jeep. Tangina. Ano to, kotse? Yung owner ang actually nilalaro ko lang yung owner. Hindi ko talaga alam na hindi siya naka-handbrake. So kung ano-anong pinipindot ko, pinipihit ko dun sa owner, gago, umatras. Pero yung legit na nagda-drive, siguro mga 17 na ako nun. Ako, driving school. Umabot ka na sa driving school? Oo, nag-driving school ako. Hindi ako yung tinuruan lang. Alam na natin yung edad natin eh, no? Oo, di ako marunong dun eh. Nung panahon ko kasi walang driving school. Walang driving school? Talaga? Wala. As in, 90s. Ano pa yan eh? Yung uso pa yan. Nung 90s, paano sila na tinuturuan mag-drive? Lang, yung turuan kita. Oo, ganun. Tama, ganun. Turuan na nga kita mag-drive. Parang ganun. Gusto mo si Mang Boyet, punta ka. Oo, ganun. O kaya, gusto mo subukan mag-drive? Yung mga ganun. O sige ba? Syempre, ikaw naman, bata. Meron pa yan yung sige, ako sa manibela, ikaw sa cambio. Oo. Usually, manubela muna yung pinapahawak di ba? Oo. Kasi kung sa cambio mo magkakadyot yun. Di ba kadyot ang tawag doon? Yung yung pag hindi natimpla ng maayos yung yung biglang makanda kasi magje-jerk. Ayun. Ikaw ba, RG? Di marunong mag-drive. Hindi mo in-attempt?
gusto kong matuto. Actually, pag sumasakay nga ako sa jeep, pinapanood ko yung mga jeepney driver kung paano Oh. sila mag-drive. Kasi 'di ba naka sila, naka-manual. Tapos Mm-mm. Mm. yung tawag dito, yung cambio pa nila sobrang haba. Oo. Tapos yung paa nila ang likot eh. Talagang pinapanood ko kung paano maandar to, ganun. Pero hindi ako natuto eh. Bakit? Sinubukan ko siya sa sinubukan ko siyang yung napapanood ko. Sinubukan ko siyang gamitin sa sa tawag dito, sa may time zone, yung kotse-kotse doon. Oo. Oo. Pero parang hindi siya accurate eh. Ay, hindi talaga. Hindi talaga. K- kasi kasi doon Dahil doon ko mag-aaral mag-drive. Marunong ako mag-drive saan? Sa arcade. Sa arcade. hindi mo nararamdaman na bumabaliktad na yung kotse doon eh. Oo. Pero nag-aaral ako magmotor. Yan. Ayun. Pero hindi ako marunong ako magpa-under pero hindi ganoon ka hindi pa ganoon sanay. Pero Babangga pa kanino ako. kanino ka nagpaturo? Nung una sa tito ko. Tapos itong nakaraan lang kay Ese. Ay, Ese. ese! Ano ba Oh. yan? So Parang kasi good kapag luck. yung tuturo sa akin yung sanay na sa banggaan, yung diretso, Gago. yung diretso, yung para alam ko nang gagawin ko para di ko malso. Ano sabi mo kay Ese, G? Ese, pa isa nga. Kabadong-kabado sa akin si Ese noon kasi muntikan na ako tumama sa van noon eh. Ano? Lagi na kami sa may Sambales yun eh. Pag o yung wala kaming trip, sabi ko sa pre, turuan mo ako magmotor. Tapos lumabas kami. Pinahiram niya sa akin yung motor niya. Diretso ako sa may van. Buti na tayo mo agad. Pero hindi manual or yung Ano lang automatic? yun, automatic lang. Ah. Automatic lang. Ang hirap kasi pag-aral ngayon ng manual. Oo. Mm-mm. Oo, oo. Oo. Yung una kong motor manual eh. Una kong sampa sa motor manual. Wala pang automatic nung time na yun eh. Wala kaming choice. Kasi it's either, dalawa lang sasakyan kasi nung time ni Jeannie. It's either manual na motor o kalabaw. Pero advantage din kasi siya kapag marunong ka mag-drive. Oo. Kasi Gusto mong tumakas. Oo. Kung kunwari gusto mo magpa-impress sa mga Oo. high school friends mo, sunduin mo sila sa school, Kaya yung mga ganyan ganun. yung mga kaklase ko nung high school kasi may mga kaklase akong high school nung may mga motor na. So wala, niyayabang lang nila. Dinadala nila sa school? Oo. Saan bahay mo sa kanto lang ah. Wala, ganun sila eh. Si Jeline, Oo, si Jeline. alam ko recently lang din siya natutong mag-drive eh. Oh, kasi last year lang kami nagkakotse. So, last year lang din ako natuto. So, 19 ako noon. Medyo. Ayun. Pero driving school na din. Mm-mm. Tas manual naman. Ganun. Pinili namin manual kasi para pagka nagka-zombie apocalypse, Mm. pwede mong i-drive kahit anong kotse. Oo, tama naman. Kasi pag meron ka mag-manual, kaya mo na yung automatic. Oo, Mm-mm. tama. Konting adjustments lang yun Oo. eh. Oo, kasi 'di ba gas lang yun sa brake sa Oo. Mm-mm. Para ka lang nagbabump car. Yung automatic? Oo. yan, Oo. bumper, marunong ako niyan. Oh, O di yan. marunong ka na rin mag-drive. Oo, tsaka marunong ka na mag-bump. Yan lang alam kong pag-drive. Pero ang sakit minsan pag traffic, pag automatic ayoko kasi masakit siya masakit siya sa left foot. Yung parang walang hindi gumagalaw yung left foot mo, puro right lang. Mm. 'Di ba? Hindi naman, relax nga yung paa mo eh. Paano ka ba mag-drive ng automatic? Nakataas Hindi, yung paa mo? minsan nakataas tapos alam mo yun parang siya, patay siya kapag wala siyang patay na leg. Parang Di gano'n. balance yung Yung galaw. Oo.
Oo. So parang, yun lang. Mas gusto ko na sa stress eh. Joke. Pero bakit nga ba natin pinag-usapan tong driving na to, Jeline? Oo Oo nga. nga. Bakit? Bakit nga ba? Wala lang tayong topic, ganun. Hindi. Ay, Hindi. di ba? Ano ba? Gago. Pucha, kala ko nag-research naman kaya sa assignment natin ngayon. Hindi, eto. Sige, alam mo na, Jeline, na. Oo, meron 'di Ayan. ba? May nakita na may magulang na hinahayaan lang yung bata. Hindi ko alam kung ilang taon 'to eh, pero parang mga 10, 9 to Oy, 10. parang nasa grade 7 pa lang na. Oo, tas Oo. nagda-drive siya mag-isa ng e-bike. Baka kasi ang iniisip ng magulang, bike naman yan. Bike yan. 'Di ba? Saan Oo. ba 'to nakita? Feeling ko probinsya to. Ah, Sa Kidapawan. Cavite. Cavite. Sa Cavite pa rin eh, no? Oo, tapos ito, parang yung sa picture, para siyang pinapara ng pulis na pinapatabi siya. Hinihinga ng lisensya. First time na pulis eh. Kinakotongan. First time, amin na yung baon mo. Magkano ba ba? Oo, akin na yung baon mo. Bilu! Akin na yung release ko mo. Pero kasi sa probinsya, maluwag talaga. Kung tutuusin. Actually, oo. Hindi Kasi masya... doon kahit wala kang lisensya, wala kang Walang helmet. helmet, Oo. pwede. Oo. Kahit 6 kayo dun sa motor, walang problema. 'Di ba? Oo. Oo. Kaya nga nagkaroon ng Pamilya habal-habal kayo. 'di ba? Yung ang daming nakasakay sa motor. Oo. Doon nagsimula yung circus na gano'n eh. Yung binabalanse nila, yung paramihan sila sa isang motor. Naglalagay ng upuan sa likod. Oo. Oo. Ba't gano'n, no? Hindi na lang ginawang tricycle. Hindi para kasi nag-originate yung gano'n, yung ine-extend yung upuan. Pagka mga paakyat ng bundok, mga Mm. pilapil yung dadaanan. Parang may napanood akong ganung documentary eh, na i-extend nila yung upuan ng motor kasi parang ilang biyahe lang yon. Paakyat yata ng bundok or somewhere papuntang liblib. Tapos parang maliit Mm. lang yung dadaanan. Resulta ng kahirapan yun eh. Yung nagtitipid sa gas, ganun. 'Di Pero ba? sa tingin nyo, bakit kaya pinayagan ng nanay yung Eh, anak niya? Or siguro, ayun talaga yung ano nila, yung gamit nila papasok, no? oo. Like, kunwari, siguro yun yung hinahatid ng nanay talaga or tatay nila yung bata. Tapos, paminsan, pinapadrive sa kanila. Alam mo yun? Tapos, nung umagang yan, siguro, oh, kaya mo naman mag-drive papuntang school. Sige, okay na. Pumunta ka na. Ikaw, hatid mo na yung sarili mo. Parang ganon. Mm-mm. Hanggang nasanay na parang, oh, okay ka naman pala. Bukas, ganyan ulit. Para makatulog ako ng mas mahaba. Dito kasi man, ito totoo to, may mga bata dito ng mga sidecar boy na. Mga ah, taong gulang, mga 15. Anong mm, tawag? Ang sidecar boy. Ano? mm. Sidecar Sidecar. boy. Ay, sidecar boy. Oh. Oo. Sila yung, kumbaga, pepesto sila sa toda, maghihintay ng mga pasahero. Mm-mm. Mm. Sidecar lang yung pinapadyak pa, hindi pa Oo, yung oo, oo. motor. Pedicab. Oy, pedicab. Mm-mm. Ay sila, makita mo sila. Ganun yung ano nila buhay nila eh. Oo, yung sa una susubok-subukan lang muna nila hanggang sa nasanay na sila, Pero hanggang dito kasi, may ano, naka-e-bike sila eh. Mm-mm. Diba, motor yan eh. oo. Na Saka registered may guide sila ng magulang. ano no? May guide sila ng magulang, di ba? Oo. Pero pinapa-register na ba yung e-bike? Hindi pa. Alam ko hindi. Kaya ang dami niyan eh. Kasi bukod sa mura, wala kang rehistro. Kahit Mm. kahit wala kang lisensya, pwede mo i-drive. Kasi parang ano lang yun eh, yung golf cart. Oo nga. Yun lang naman yan eh.
Pati Kaya yung nga, di ba, hindi ko alam, parang magkakaroon yata ng batas na kailangan na rin i-rehistro yan dahil nga ang Oo. dami na. oo, sila Parang na hinarang Dapat, papatay. eh. oo. Hinarang. Kasi syempre hihina yung kita nila ng mga nagtitinda niyan. Oh, totoo. So magmamahal na rin to in the future. Pati ATV ba? Bawal yata yung TV. Ano? Bawal ba yung ATV? Sa labas, bawal ata ATV sa labas. Bawal yung TV sa Sa labas. sa main road. Pero pwede e-bike. Labo ah. Ang e-bike kasi, nakikita ko kasi yung mga ibang gumagamit ng e-bike, ginagamit nila, halimbawa may bibilin silang maramihan, 'di ba? Oo. Hindi na nila kailangan na mag-tricycle, pero may e-bike Mm. na sila, yun na lang yung gagamitin nila. Kumbaga parang family use na rin eh. Mm-mm. Oo. Yung malapitang ano no, malapitang pasyal or bili. Oo. Kaso nga, ang problema dyan, yung mga e-bike, gustong-gusto nila sa main road dumadaan, Yun dapat sa nga. mga side streets lang sila. Totoo, Mm-mm. sa looban Sa lang. mga looban lang dapat sila eh. Minsan sila pa nga yung gumigitna eh. Ang Oo, no. lalakas ng loob. Ang tatapang eh. Ginagawa rin kasi yung transportation. Di ba? Mm-mm. Papasaya sila ng tapos anong bilis nila, inuuna na rin mga kotse. Alam mo, Bakit? nakita ko yung e-bike na yan. E-bike yung yung parang wigo ng mga bisikleta, ng mga motor. Yung pinaka-wigo nila. Gagi. Gaano ba kaliit ang Wigo? Parang hindi pa yata ako nakakita ng Wigo or nakakita na ako. Nakakita ka na siguro, di mo lang napansin kasi Oo, maliit. maliit. Maliit lang yung video. Ang matindi kapag nakakita ka na ng namamasahe ng e-bike. Meron ba dyan, RG, sa inyo? Nagano? Namamasahe na ng e-bike? Oo, meron nga yun yung ginagamit nila eh. Gago! Oo, As in, meron public dito. transpo? Oo, meron. Pero, nung kasi, nung pandemic, or bago mag-pandemic, si Isko, nagka-project siya ng e-trike. E-trike naman. Oo. Eh Mm. talaga, pang pasahero talaga siya. Ano yon, bigay ng Mm. City Hall yon. Ah, Oo. okay. Project ni Isko yun. Kasi yung ginagamit. Pero yung ibang di nakaka-register, e-bike yung gamit. Yung apat lang yung kasya. Meron naman mga anim. Oo. Anim yung kasya. Intindi naman nun. Hindi Oo. nakarehistro. Ano pa gagawing business? Ihanap buhay pa. Oo. Ayusin Hindi lang. dapat hinuhuli yung mga ganyan kasi counted sila as colorum eh. Totoo, totoo. Diba? Oo. Yung mga bus nga ang daming kolorum dito sa may sa may EDSA. Wala parang ito na yung parang modern tricycle. Mm. Kasi Oo, dati, kaya nga, kailangan irehistro na sila. dito kasi dati, wala kaming tricycle na itsura ng tricycle. Meron kami kuliglig. As in, Mm. hilahin mo yung lubid para umandar yung motor. Doon Okay. sa amin, hindi pa siya yung kinakabitan ng motor. As in, Mm. hihilahin mo talaga yung tali. Doon kayo magtatagal hihilahin mo pa gano'n. Parang bangka. Oo. Oh, yung parang bangka. Yung parang bangka. Di para kayo araw-araw nag-island hopping dyan. Oo. Ganun. Para siyang kubota, kuliglig, yun, 'di ba? Yung Ay, yung kubota ang hindi kubeta, ha? Kubota. Kubota ang brand. Tama ba? Oo, parang alam ko yun eh. laki, pang farm yan eh. Oo, yun yung alam ko. Yun yung Yan, alam ko. yan. Ginugel talaga ni RG. Gusto ko na makita eh. Ito, yung sobrang taas ng upuan niya. Tapos pahaba. Tapos pwede, Madaming ganyan sa tatlo yung, di ba? tatlo yung back ride mo. Tatlo Oh, yung back. madaming ganyan sa Divisoria eh. Oo, sabi. Kuliglig. Okay. Pero, Gago. ang pumalit lang sa nila is e-trike. Mm. Mm. Ginugel ko yung kuliglig. Insekto naman Ito to eh. lumabas.
Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. Pero 'di ba kung tutuusin, maganda naman sana siya kasi less air pollution, Tama. 'di ba? Mm-mm. Tas accessible sa mahihirap. Ang pangit lang din talaga kasi. Aray ko. Sorry naman. Ang pangit lang din kasi hindi kasi sila ayun nga dumaan sa driving school. Tama. Tas sasabak sila sa highway. Hindi nila alam kung ano yung saan sila dapat pupwesto. Mm-mm. Oo. Yun lang yung kulang. Sa gilid. Pwede ang gilid. Oo. Pero tama nga, ang ganda nun na yung environmental friendly. Oo. Pero parang e-cars na rin ba yan na yung i-charge? Oo, Mm-mm. shit. Gaano katagal? Hindi ko alam eh. Isang araw. Ganun. Isang araw mo i-charge yung paano kung nawalan ka na ng baterya? Like how? I cannot understand. Sa gitna ng Tapos ang pang-charge daw dun sa battery, naalala niyo yung pang-charge sa battery ng cellphone dati? Yung tatanggalin mo yung battery tapos sasaksak mo. Kasi umiilaw. Pang 50 to 10. Gano'n. Yung universal. Universal charge. Universal charger. Tapos umiilaw. Gago. Yun daw yung pang-charge dun. yung AAA ba, yung AA battery, yun ba yun? Hindi, yung cellphone mismo, di ba? Dati natatanggal yung mga battery ng battery. cellphone. Yung battery pack, may mga battery. Oo. Oo nga, Tapos no? tapos may dalawang nakagano na parang fork. Oo. Tatapat mo Oo. dun yung yung sa battery. Negative sa positive. Mm. Hindi ko naisip na na hindi na pala tinatanggal yung battery ng mga cellphone ngayon. Oh, hindi na. Hindi katulad dati. Pag nabagsak, dumadami yung cellphone. Oo. Ngayon nababasag Oo. na lang. Tanggal yung keypads mo, tanggal yung battery, housing. Paano kaya, balik tayo sa itong nahuli. Balik tayo sa nahuling bata na to. Paano i-sanction yan? Hindi naman, paano siya paparusahan or something? Wala naman siya Pwede yung lisensya. magulang. Yan? Pwedeng kunin mo na yung e-bike tapos hintayin yung magulang. Oo. Ah. I-impound Oo. yung e-bike. Paano yun? Late na siya sa school. Okay, bigay niya muna yung baon niya. Ito lang po yung baon ko, hotdog tsaka rice. Tapos kumulay pa yung hotdog dun sa kanin. Pwede na yan, pwede na yan. Feeling ko yun dito yung first time na nahuli siya. Tapos usually, dalawa talaga yung baon niya. Isa para sa kanya, isa para sa polis. Natsyempohan lang sila. Uy, may camera. Kailangan. Kaya regalo natin sa kanya ng magulang niya, no? Birthday present. Ay, graduate ka na ng grade 7. Independent. Ay, nahuli. Kawawa. May ribbon pa yan dapat sa harap. Pero parang sa picture, parang hindi lang siya nag-iisa naka-e-bike to. Meron pa sa likod niya. Totoo. Oo. Ang dami nga. Ba't ganun? Hindi, at saka di ba kasi sa probinsya, yung mga schools nila dyan, lalo kung public school, malalaki yung looban yan eh. So, most likely, hindi nga lang yung bata na yan ang naka-e-bike, tapos pinapark siguro sa loob na lang ng school. Oo.
Pero dapat yung school ang may ano diyan, yung magsabi sa parents. Na bawal. Oo, na bawal. Kasi diyan naman, well, sa school naman talaga magsisimula ng announcements na ganyan eh, para sa mga batang ganyan. Baka e-bike driving school yung pinapasukan nila. Oo nga, baka. Pwede. E-bike driving school. Tapos 10,000 din. 10,000 din bago magkaroon ng ano. E-bike driving. Anong O kaya age? yung ano? Sige. O kaya yung ano kasi nung principal yung nagpauso niyang e-bike na yan. Kaya di niya mapastop. Pagdating sa school, no, nagyayabangan sila ng e-bike. Man, nakita mo ba yung bago kong e-bike? Ang angas ng sounds niya. Pero tahimik yun, di ba? Oo, tayo. Kahit ibomba nila, wala. Binaba. Ano pre, rides tayo? Rides tayo, pre. Tapos walang sound. Yung tugtog nila, the wheels on the bus. Goes round and round, round and round. Ang pangit kasi yung angas ng motor, di ba? Parang, rides tayo. Brum, 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 di ba? Ganun. E-bike tayo, rides tayo. Tapos bilang, Oo, no, walang thrill pag mabilis eh. parang lola na nag-drive lang. Ganun. Ang pangit. Hindi, at saka di ba sa mga motor, uso sa kanila yung paingayan ng motor eh. Palakasan Oo. ng ano. Sa e-bike, patahimikan sila. Pangit pagka maingay e-bike mo eh. Oo. Sira yun. Oo. Ganda niya, no? Tahimik, no? Tahimik. Ito nakabukas ng ano? Yung side mirror. Ano? Ano? Yung side mirror ng bata, hindi naka-ayos. Oo nga, no? Patingin nga. Oo nga, no? Hindi nga talaga rin siya talaga marunong. Nako naman, RG, kala ko hindi ka marunong mag-drive. Napansin mo pa. Hindi, syempre, Saan ba nakapansin? yung mga basic, alam ko na yung mga basic na yan. Tirador ng side mirror yan si RJ. Kaya pala. Iniikot lang yan eh. Yun yung mga napapansin niya. Unang tingin pa lang alam na niya kung walang side mirror yung ano. Kung nakuha na yung side mirror, alam niya agad eh. Wala na to, nadali na yung side mirror na to, naunahan ako. Nakakaasar. Tapos yung bahay ni RG, no? House of Side Mirrors. Ito, may tanong ako. Ano yung pinakamalalang kamote na na-experience nyo habang nagdadrive kayo? Ako sa motor, yung mga bigla na lang lumulusot, yung, di ba nung nagdadrive ka, alam mo, walang, ang tawag nito, walang, walang Kaya mo motor sa yan. gilid mo. Tapos, pagka, bigla silang lulusot, ikakat ka pa. O kaya yung mga biglang sumasalubong ng mga motor. Actually. Yun. Kayo? Pag nagda-drive, ako hindi eh. Pag nagda-drive, ako maingat naman ako mag-drive. Pero hindi, yung ano na lang, pag pedestrian na lang ako. Yung pag nagsusundo, kagaya kanina nagsusundo ko, may parts kasi na hindi naman pedestrian, pero inaalaw na tumawid, lalo na kapag stoplight, 'di ba? So, merong daanan, hindi siya pedestrian, pero daanan talaga siya papunta sa kabila. Basta parang gano'n. Yun yung mga, yung magzizigzag ka pa, dahil naka-stoplight, 'di ba? Naka-stop yung mga mga kotse. Pero kahit naka-stoplight, para kang maglo-look left to right ka pa rin kasi yung sa mga gitna-gitna noon bigla na lang may motor na na naka-go para makasingit hanggang dun sa pinakaharap. So parang
madalas ganon. Kumbaga, kung hindi ka maingat sa pagtawid sa ganon, mabubunggo ka ng motor sa gitna, sa mga lanes in between. Tama. Tsaka, pag naaasar na yung mga motor sa sa stoplight, dun sila sa sidewalk. Dun sila dun sila nagda-drive sa sidewalk talaga. Tapos sila pa yung galit. Yung beep, beep, beep. Parang, excuse me. Antayin mo yung stroller ko na tumawid. Ikaw ba, RG? Ano lang, yung mga bata lang dito. Yung mga bata nagtatakbuhan bigla, yung susulpot sa gitna mo. Oo. Daming bata kasi dito eh. Kaya, kaya dapat maingat ka talaga magmotor eh. Mm-mm. Eh, di ba may ano Lalo dyan na sa pag Tondo, sige. G? May factory kasi dyan ano? Ano ba? Ba't stutter Factory ng ako? ano. Factory ng bata. Oo, sa may sidecar mismo. Doon pinapanganak. Ganon. Gago sa e-bike. Ikaw ba, Jeline, nag-drive ka na ba ng malayo na nakaranas ka na ng mga ganyang klaseng driver or ano? Hanggang South Mall pa lang ako ngayon eh. Pero motor pa rin kahit sa loob ng sa Friendship dito sa Las Piñas. Galing. Marami pa ring sumisingit. Tapos parang hindi ko din naiintindihan, parang yung mga motor, yung mindset nila, pagka may puwang, pwede ako dyan, sisingit ako dyan. Oo. 'Di ba? Ang hirap pa naman sa manual. May delay kasi yun eh, yung aabante ka, parang iaangat muna yung clutch, Oo. tas magagas ka unti-unti. So parang bubuelo ka pa lang, biglang may lulusot, ganyan, Oo. na nakaka-stress. Oo, totoo. Mm. Pero kahit, like katulad dyan, yung sinabi ni RG, yung mga batang tumatawid, kahit sila may kasalanan, kung sino ang may dala ng motor o kotse, sila pa rin yung Oo. i-fine dyan, di ba? Oo. Sila pa rin may kasalanan. Tama. Tapos pagka dinadisgrasya yung kotse tsaka motor, yung kotse din yung di ba? Yung May huhulihin. kasalanan. Oo. Oo. Ba't kaya ganun? Oo nga, no? Kung sino yung mas malaking vehicle. Kung Kunyari, sino may pera. Hindi, kung sino Oh, yung nabuhay, siya yung may kasalanan. Kung sino yung alin? Kung sino yung nabuhay, Oo, bagay, tama. totoo naman. di Kaya ba? nga, di ba yung mga bus driver, mga truck driver, pagka nakasagasa, tutuluyan na lang nila. Oo, kasi Oo. mas Oo. mura. Oo. Mas mura ang ilibing kesa yung i-ospital. Tsaka madami pang usapan kasi yun eh. I mean, matagal na areglohan pa yun pag nabuhay. Kaya ganun ginagawa nila. Shit. O, di ba, Oo, moment of dami rin, silence. dami rin truck dito eh. Kasi dito sa likod namin may pier, tapos doon yung mga mga malalaking truck. Yung Doon kumukuha ng cargo. Mm-mm. yun. Mga 10-wheeler ganyan. Tapos marami na marami na ring nasagasaan diyan. Pero para di sila masagasaan, inaakyat nila yung truck. At nakakatawa. Talaga? Oh, no-hold up nila yung mga driver doon. Tong ina. Oh, Gago. totoo. Minsan, sumasampat talaga sila sa truck, kinukuha nila yung mga gamit. Yun Binubuksan, alam ko, ganun lang. binubuksan nila Pero pucha. yung sa likod mismo. Ginawa mo na ba yun, RG? Hindi? Nung bata ka? Hindi. Nakakatakot naman. Hindi mo tuloy alam kung sagasaan mo na lang. Di ba? Nakatakot yung kasi ang dami nila eh. Oo. Kumpul-kumpul sila eh. Kuyog. Oo, talagang kukuyugin. Tsaka pag pumalag ka dun, patay ka. Eh, ang daming kasama nun. Hindi lang yun. Parang ano lang yan eh. Parang yung mga naranasan nyo na yung traffic tapos biglang may maglilinis ng windshield nyo. Oo. Mga bata. Isa pa yun na nakakabuisit. Diba? Tangina, nananahimik yung sasakyan pa biglang babasain. Tangina. Tapos, Kaka. tapos hindi naman lilinisin ng maayos. Oo.
O kaya kaka-car wash mo lang, biglang babasahin yung... Diba? Nakakapikon. Tapos hindi Tapos, mo naman masungitan kasi baka may basagin naman yung salamin mo. oo. Nakakatakot nga. Yun nga, kumbaga parang yung binabayaran mo talaga sa ano sa mga yan, binibigyan mo talaga hindi talaga hindi ano tayo hindi mo sila binibigyan out of kawang gawa eh. Binibigyan mo sila para hindi nila sirain yung sasakyan mo. For safety eh. Oo. Ayun na. Pang-protection yung binibigay mo sa kanila eh. Oo. Protection ga, sa kanila lang din. Ayun na. Tapos sa kanila Ganyan mo lang din talaga. ipapaayos. Meron nga ako na experience nasa bus kami nun. Binabato yung bus namin. Kasi Talaga. yung nang bato, pinababa ng konduktor kasi nandilimos nga. Ganun. So pinapaba sila. Siguro na bad trip. Pinagbabato yung bus. Oh. Shit. Wala Saan nga. biyahe yan? Sa G-Liner tayo papuntang Ortigas. Shit. Akala ko sa probinsya lang nangyayari yan. Eh, buti hindi finlat yung gulong nung ano yung boss niyo. Yun pa. Buti hindi. Ano yung ideal age para turuan ng bata na mag-drive? 18. 18. Alam ko pwede na kasing kumuha ng student license ng mga 16. 16. Oo. Oo. Pero 12. dapat may kasama kang professional. Ay, hindi naman. Non-prof na, na lisensya na kasama. Aray, nagulat naman ako. Yun. Pero, kung tuturuan mo yung batang mag-drive ng 16 years old, di ba parang ano yun? Parang delikado din yun. Kasi paano kung wala siyang makasama? Di ba? At least alam na niya mag-drive. Tatakas niya yung prone sa takas eh. Oo. Ayun lang. Oh. O Pero siguro, maganda din siya for for emergency purposes eh. Sa bagay. Oo. Oo. Siya magdadrive kapag yung wala yung magdadala sa hospital, ganon. Oo. Tsaka parang wala din sa edad din, sa maturity nung Ah, Kasi oo pwedeng nga, correct. early 20s na yan, pero Bobo barubal mag-drive. pa rin mag-drive. Oo. mag-aaral na Alisis, ako motor. oo. Mag-aral ka din mag-drive, RG, kahit wala Yeah. kang kotse, mag-aral ka mag-drive. Sa arcade. Subong ulit. O anong last word niyo para dito sa mga magulang na hinahayaan yung mga anak nila mag-drive ng ganyan? Kayong mahirap. Huwag kayo Sa akin siguro isipin nyo na lang na hindi mo alam kung kailan yung aksidente. So, parang yun na lang siguro yung takot nyo na mawala agad yung mga anak ninyo dahil sa yan, Oo irresponsible. kasi Ay, kayo yung nagtuturo sa anak nyo eh. Kaya nasa inyo yung tawag dito. yung Tawag dito. power, Oo. Yung responsibility. guide. Oo. Kaya Oo. dapat ituro nyo rin sa kanila kung ano yung tama at mali sa pagdadrive. Tama, oo. Kung hahayaan nyo lang din sila na ganyan, yun, ituro nyo na rin nga naman talaga yung yung do's and don'ts, mga ganon. So, kung ganyan, alam na nila na yung don't hindi dun sa highway. 'Di ba? So, yun. Yun yung sa amin ni RG. Ako Pinagsama. dapat may healthy na healthy na state of worrying para sa mga anak. Kasi ako, halimbawa si Lucas, medyo madalas siya na pinapabili na namin sa tindahan ngayon. Tapos parang, kung hayaan mo lang na ganun, pwede kang makampante na lumalabas siya ng bahay, mag-isa, ganyan. Oo. Tapos, matagal siya bumalik. So parang, pwede kang makampante. Pero dapat from time to time, i-check mo yung sarili mo na, oh wait, mag-isa sa labas yung anak ko. Tapos, ganitong edad pa lang siya. Baka may stranger, ganyan, ako mausap. So, parang i-check mo din from time to time. Kasi, minsan kung kailan ka kampante, na akala mo kaya na niya, doon nangyayari yung disgrasya.
Diba? Oo, tama. Ako kung hindi nyo kayang ihatid sundo yung anak nyo, i-homeschool nyo na lang. Yes! Tama. Oo. Diba? So, Kasi yung safe, Oo, pinaka-safe sa lahat eh. tama. Hmm. So mula sa kaboses ninyong hindi pa inabutan ang driving school dahil sa katandaan, Ginny Lakay. Wala sa kabos, yung teenager lang din, nung tuto mag-drive, Janine Gavillas. Mula sa kaboses nyo maagang pag-aaralin ng anak niyang mag-drive, kay Asko kami ang Lady Bosses! Thank you, RG! Thank you, Lady Bosses. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.